Tama na kasi pagpapanggap, Luna. Alam ko na ang sikreto mo. At alam ko na rin kung ano yung nakalagay doon sa maleta na yun. Sandali! Ano sinasabi niyo? Teka lang! Umamin ka na. Mula nang namatay ang kanyang nanay, tumira na sa kalsada si Catherine. Iniwan ang perang mamamayan. Tinulungan siyang magsimula muli ng mag-inang Mercedes at Luna, pero may masamang plano pala ang dalawa sa kanya. Pagsisilbihan mo kami ng buong buhay mo. Sisilbihan ko po kayo? Kasambahay ka dito. Ako ang amo. In fairness, ha? Masarap siya. Pwede kong pakinabangan ang talento mo dito sa karinderya. Your humble carinderia truly amazes me. The food was so delicious. Everything we tried, oh my gosh, we really enjoyed it. Sobrang niyang na-appreciate yung pagkain niyo. Sobra siyang nasarapan. So baka pwede ka namin kunin as personal cook. Just name your price, kahit magkano yan. Eh paano yun? Hindi naman ako yung nagluluto. Si Catherine yung gumagawa ng lahat. Leave it to me. Pati ba naman yung panluloko ng tao, ipapagawa niyo sa akin? Mali na ho yun! Sumama ka na. Kailangan paniwalain natin sila na ako yung nagluluto ng mga kinakain nila. Ang little person na si Catherine, itinatago ni Luna sa isang maleta habang nagpapanggap na siya ang may talento sa pagluluto. Yes! Ikaw ba talaga nagluto nito? Oh my gosh, oo naman, sir. Pero hindi lang yan yung ulam na kaya kong ihain. Sabihin mo lang kung ano yung gusto mong ihain ko. Ipapatikim ko. Teka. Sino yun? Tutok lang mga kapuso sa part 2 at pagtatapos ng kwento ni Catherine ngayong hapon. Aray, sandali, nasasaktan ako, sandali. Sandali, aray ko! Aray, nasasaktan ako! Aray mo talaga. Sasaktan talaga kita. Buisit ka. Sinong may sabi sa'yo lumabas ka ng maleta, ha? Okay na sana eh. Masusungkit ko na siya nung may alam ka pa. Natatakam na siya sa akin. Ang gulo ka. Tapos, nawalan pa siya ng gana dahil nakita niya kung gaano ka kapangit. Pasensya na, hindi ko naman sinasadya eh. Maghahanap lang kasi ako ng banyo. Siya. Buti na lang, hindi ka nabuko. Dahil kung hindi, ha? Ikaw iluluto ko. Sige na, luto ka na! At wag na wag mong maiisipang gumanti sa akin. Kailangan sarapan mo yan. Para bukas wala na akong gagawin. Iinitin ko na lang yan. Ha? Stress ako sa'yo? I need my beauty sleep. Kakabwisit. Pumapangit ako pag nasa-stress ako. Teka, sino ko? What are you doing here? Wala po. Wala po. Teka, sino ko? What are you doing here? Wala po. Wala po. Ikaw nagluluto? Where's Luna? Huwag mo sabihin sa akin, ikaw yung nagluluto at hindi si Luna. Nakikiusap po ko sa inyo. Huwag niyo pong ipaalam sa kanya na alam niyo na po yung totoo.
Bakit? Anong gagawin nila pag nalaman nilang alam ko na kung ano yung totoo? All this time, ikaw pala talaga yung magaling magluto at hindi si Luna. Tapos tinatago ka lang nila sa maleta? Sir, pasensya na po talaga. Naging kasabwat pa po ko sa pagsisinungaling nila. Wala lang po kasi talaga akong magawa eh. Hindi naman po ako makaalis dahil wala naman po akong pupuntahan. So kaya sinunod mo na lang sila? Pinagsamantalahan nila yung kabaitan mo. Lalong-lalo na yung talento mo sa pagluluto. Sobrang galing mo magluto eh. Sir, okay lang po ba talaga na samahan ko kayo dito? Hindi po ba nakakahiya? Ako ay dapat nahiya sa'yo. Kasi binibigay yung credit na dapat sa'yo ko binibigay. Okay lang po yun. Wala naman po sa akin yun eh. Hindi lang naman po ko yung magaling magluto. Marami pang iba. Hindi yung totoo. Alam mo, ang dami ko nang nakadate. At sila, marunong magluto. Pero, iba yung luto mo eh. May kasamang pagmamahal. Yun nga talaga siguro yung hinahanap ko. Salamat po, sir. Nagustuhan niyo yung mga niluto ko. May pakiusap lang po sana ako. Baka po pwedeng huwag niyo na lang munang sabihin yung pagpapanggap namin. Ayoko po kasing magulong buhay ko. O sige. Magpapanggap ako na parang hindi ko pa alam yung totoo. Pero may request ako sa'yo. Sige po. Kahit ano po gagawin ko. Ako unang titikim ng niluto mo. At excited na ako kumain. Kasi alam ko na kung sino talaga yung totoong nagluluto. At may isa pa akong request. Last na. Ano po, sir? Pagtapos mo magluto, sasamahan mo ako dito. Masaya kasi ako pag may kasama ako tsaka may nakakausap ako. Saya mo kasi kasama eh. Kausap. Patikim nga ako niyan. Sarap to ah. Okay. Wow! Ikaw nga talaga ang magaling magluto at hindi si Luna. Grabe. Thank you, sir. Alam mo, ang ganda mo. Hindi mo lang nare-realize yun. Ang ganda ng puso mo. Kaya mas lalo kang gumaganda. Sige na, kumain ka din. Sabayan mo ko. Ay, hindi. Niluto ko talaga yun para sa inyo. Tikman mo din yung luto mo. Diba, ang sarap? Sir Tristan. Simula ngayon, huwag mo na ako tatawagin, sir. Kasi Catherine, gusto kita. Baka naguguluhan ka lang. Dahil dun sa mga niluluto kong ulam. Tsaka, paano ko naman magkakagusto sa isang katulad ko? Kasi iba ka sa kanila.
Siguradong sigurado ako. Parang kung gaano ka kasigurado pag nagluluto ka. Tapos na ang pagpapanggap, Catherine. Ayoko na rin magpanggap. Kaya inaamin ko rin sa'yo kung ano yung nararamdaman ko. Bawat araw ay tila habon. Ganito ang pag-asa, hindi nagkukulong. Okay na ho ba't yung, ha? Ha? Huwag kayong mag-alala. Paldo tayo lahat dito pag natuloy yung plano namin ni Luna. Bakit? Ano ang plano nyo? Kasi, piniplano ni Luna na mapakasalan si Tristan. Para yumaman na kami. Eh, kaso baka mag-background check yung nanay, si Matilda. Kaya kita tinawagan para, alam mo na, para maayos yung mga records namin, di ba? Tapos, siguraduhin mo, ha, na walang butas. Dahil magiging parte na ako ng pamilya nila Tristan. Kaya dapat wala silang malaman. Dapat malinis kami ni nanay. Ito na nga. Napagtakpan kita noon sa babaeng nasagasaan mo. Pero may natuklasan ako. Yung babaeng nasagasaan mo ay nanay pala ni Catherine. Ano? Alam mo na. Oh my God! Dapat manisbatch na talaga yung Catherine na yan. Patutulugin natin siya. Nay, ibalik natin siya sa maleta. Tapos, ilayo natin siya. Pwede natin siya iwan sa kung saang lupalo. Sa Batanes, pwede ron. I like that. Malayo ba yun? Malayo ata yun, Nay. Batanes. Okay yun. Kapag labas ng katotohanan ni si Mercedes pala ang dahilan ng pagkamatay ng nanay ni Catherine na si Tina, ay magiging desperado na ang mag-ina. Gagawin ni na Mercedes at Luna ang lahat para tuluyan ang maidispatcha si Catherine at maitago habang buhay ang kanilang sikreto. Kailangan ko nang makita yung picture ni nanay. Ayoko nang lukuhin si na Tristan kasi mahal ko siya. At may dagang nakapasok. Ano ginagawa mo dito? Ha? Kukunin ko na ho yung picture ng nanay ko. Baka pwede mong isolin yun na sa akin. Yun na lang ho kasi yung natitirang alaala ko sa kanya. Nakikiusap ko sa inyo. At para ano? Para ibuko mo kami kay Tristan? No! Ibabalik lang namin sa'yo ang picture ng nanay mo kapag kinasal na si Luna at si Tristan. Hanggang kailan niyo ba sila lulukuhin? Basta, huwag ka na maraming tanong. Magluto ka lang na magluto. Ha? Mabuti na lang magaling kang magluto, Catherine. Mapapasakin na si Tristan. Oh, tamang-tama pala po yung dating nyo. Kakaluto ko lang po nitong favorite ni Sir Tristan na sinigang. Salamat. Tama-tama, gutom na rin kami ng anak mo. Yan. Oh, masarap yan, ha? Ilan bang yan ang gusto ko sa babae? Masarap magluto. Salamat, Tristan. Sir Tristan,
Salamat dahil gusto mo ako at yung mga niluluto ko. Huwag ka mag-alala. Gustong-gusto rin kita. Pwede ba kami mag-request? Sure, madam. Pwede ba kami mag-request na mapanood kang magluto? Oh? Oo. Gusto ka namin mapanood magluto. Tama. Kasi para makapag-desisyon na rin ako kung karapat-dapat ka para sa anak ko. Ngayon ho? Oo. May problema ba? Hindi mo ba kaya ngayon? Hindi naman po sa ganon. Kulang po kasi tayo sa sangkap. Tama na kasi pagpapanggap, Luna. Alam ko na ang sikreto mo. At alam ko na rin kung ano yung nakalagay doon sa maleta na yun. Sandali! Luna, tigilan mo na kasi yung pagpapanggap. Sinasabi! Alam na namin kung ano yung sikreto mo. Umamin ka na! Ito. Ano ba yan? Hindi pwede to. Nagkakamali kayo! Ito ang secret cook mo. Ang totoong may puso at pagmamahal sa pagluluto. Hindi! Hindi pwede to. Nagkakamali kayo! Sir, di ba sabi ko sa'yo, huwag mo naman sasabihin yung totoo. Hindi mo na kailangan matakot. Simula ngayon, wala nang makakapanakit sa'yo. Nakausap ko na si Mama tungkol dito. Alam niya na lahat. Pati sa pagmamahalan natin. Ano? Yuck! Nakakadiri! Alam mo, hangang-hanga pa naman ako sa'yo, Tristan. Tapos itong babaeng to lang pala yung gusto mo? Ipagpapalit mo yung balinggit na yan, yung kalahating yan sa akin? Alam mo kung mas may nakakadiri dito, ikaw yun. Oo. Dahil ginagamit mo yung taong alam mong mas mahina sa'yo. Kasi tingin mo magkakagusto ko sa'yo. Kung sa tingin mo makukuha mo yung yaman namin, umasa ka na lang. Maghanap ka ng ibang taong lolokohin mo, wag ako. Ang mabuti pa, umalis ka na. At huwag ka nang gumawa ng eksena dito. No! Hindi ako aalis! Ano hindi ka aalis? Hindi Sige na! aalis ko! Aalis ka! Tawad mo sa akin! Bitawan mo! Ano nangyayari sa'yo, ha? Isama mo rin to! Ikaw, umalis ka na rin! Sabi kayo! Bitawan mo! Bumaba ka kayo! Huwag ka! Huwag ka mayaran sa to! Kayo magbabayad sa ginawa nyo! Tawad mo! Catherine, sorry, hindi namin alam. Okay ka lang ba? Opo. Tuluyan nang nabunyag ni Tristan ang lahat ng kasinungalingan ni Luna. At sa wakas ay nabigyan na niya ng kalayaan si Catherine. Ngunit hindi lang yon ang lihim na mabubunyag. Nadiskubre rin ni Catherine ang matagal nang itinatagong sikreto ni Mercedes na ito pala ang responsable sa pagkasawi ng kanyang ina. At mas matindi pa rito, malalaman din ni Catherine na ang mag-inang ito rin ang nasa likod ng aksidenteng muntik ng kumitil sa sarili niyang buhay. Ngayong unti-unti nang lumalantad ang katotohanan, haharapin na ng mag-ina ang kapalit ng kanilang mga kasalanan at panlilinlang. Nakakulong na ang mag-inang Mercedes at Luna. Kaya huwag ka nang mag-aalala. Catherine, hindi ka na nila magugulo. Maraming salamat po. Sa wakas magkakaroon na po ng hustisya yung nangyari kay nanay. Catherine, ako naman yung may ibibigay sa'yo. Salamat po. Ako naman yung may ibibigay sa'yo.
Catherine, will you marry me? Parang sobra-sobra naman yata to. Hindi ba na naginip lang ako? Hindi ka na naginip. Totoo lahat ng to. Parang pagmamahal ko sa'yo. Papakasalan mo ba ako? Masusungkit kung nagkakapos sa sakit Namahal kita. at pait hanggang kailan may resang buhay. Ako'y bilang ko ng kahapon. Bawat araw ay tila hamon. Ganito na lang ba sa habang panahon? Ganito ako. Gaano man kasakit ang mga pinagdaanan ni Catherine, sa huli, ang pagmamahal niya sa pagluluto at kabutihan ng kanyang puso ang nagdala ng swerte at bagong timpla sa kanyang buhay. Tulad ng bida sa ating kwento ni si Catherine, isang little person din si Nicole na maraming pangarap at hindi sumusuko sa mga hamon ng buhay. Ngayong hapon, tutuparin po natin ang ilang natatanging wish ni Nicole. Hello po, ako po si Nicole Soto, taga Montalban, Rizal. Ang wish ko po sana ay magkaroon po ng solar para kahit papano po paggabi hindi na po kami naiinitan, lalong-lalo na po yung mga anak ko. Wish ko lang din po na magkaroon ng negosyo para kahit papano po meron po akong pagkakakitaan. Kung tutuusin, ay hindi na bago sa isa't isa sina Joe Berry at Nicole. Madalas na gumaganap si Nicole bilang double ni Joe Berry sa mga TV drama. Siya naman ngayon ang napiling maging bida para tuparin ang kanyang mga wish. Hi, ate. Ako si Jo. Nice to meet you. Okay naman po. Kayo, kamusta po? Okay naman po. Ano naman pong natutunan nyo sa mga pinagdaanan nyo in life, especially yung part na, syempre, single mother na kayo ngayon and you have 2 kids. Ngayon po parang natutunan ako na bago magmahal is kilalanin mo muna. Tapos kailangan po na yung tanggap po kung ano po yung kalagayan ko. Sobrang hinahangaan ko yung tapang kasi 'di ba sobrang hirap maging mom lalo na syempre single parent ka and sa sitwasyon nga natin. Opo. Syempre gusto nating i-provide yung buhay na best para sa kanila, no? Opo. Kasi po minsan iniisip ko parang mahirap kasi nga lalo na po may 2 anak po ako. Minsan naiisip ko kung paano ko po sila bubuhayin. May takot po ako na hindi ko po maibigay yung pangailangan ng mga anak ko. Kailangan strong mama. Opo. Kailangan laban lang. Yes, laban lang lagi. Tuparin naman natin ngayon ang wish ng isa ring little person na si Nicole para sa kanyang mga anak. Hi Nicole! Welcome sa amin dito sa Wish Ko Lang! Alam mo ba, meron kaming mga hinandang surprise para sa iyo, Nicole. Para sa unang regalo namin para kay Nicole, isang merienda business na ready na niyang i-launch. May mga regalo rin kami para sa 2 pinakamahalagang tao sa buhay ni Nicole. At meron din tayo mga gamit para sa mga anak mo. Sana ma-appreciate nila, sana matuwa sila. At meron din tayong tulong pinansyal mula sa Wish Ko Lang para sa'yo. Thank you po.
Sumama kami kay Nicole sa kanilang bahay para sa iba pang sorpresa na naghihintay sa kanya. Isang kompletong solar power kit para magliwanag ang buong bahay ni Nicole at maging komportable rin. Nak, gusto mo na electric fan? Masaya po kami kasi hindi na po ako maiinitan at saka mahihirapan po yung mga anak ko paggabi. Hindi na rin po kami mahirapan kasi maliwanag na po. Masasabi ko po kay Miss Vicky, maraming salamat po, Miss Vicky Morales, sa wish ko lang po. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, ang wish na yan, ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko